Okay, mga kapuso o mga kapamilya, maayong buntag sa tanan. Kini si Bini Makalos, ang inyong lingkod. Mag-vlog kayo, no? Uso na karon ang social media, alas tanan migamit man ini. Busa aron sab nga makapaambit usab kita sa atong mga kasinatian diha sa atong gobyerno sanglit nagka-serbisyo man kita og 36 no, 36 ka tuig sa Philippine Army. So ang ako makasinatian akong paambit no kaninyo o ang akong pagka-concerned citizen sad karon nga retire na ko kasi nag-retire ko atong 2019 no? 2019 ko nag-retire nya nisulod ko sa pagkasundalo sa edad nga 20 atong 1983. So busa retire kita January 2019 sulod sa 36 ka tuig sa edad nga 56 kay sa sundalo ang compulsory retirement sa 56 man ang edad. So busa karon doon na kita edad nga 60 kita na tong January 4 tong birthday. So ako sang ipaambit kaninyo ang akong kasinatian sod sa diha pa ko sa aktibo nga sundalo no. Ay ang sundalo manggod kasagaran nga mga civilian daghang kami ngon nga abusado no, abusado but siguro sa kaniadtong panahon ako gyud nang gi-admitar no nga bisan gani ako nagka-sinati ko sa akong kaugalingon nga abusado nga kay nga no sa una manggod dili pa kay masabtan ang pagsundalo kay basta ganahan lang magunit og armas nya magsundalo na nya tungod kay ang atong gobyerno nagkinahanglan sad og sundalo kay tungod kay daghang manggong ni alsa pod kaniadto batok sa atong gobyerno no? Labi na panahon sa martial law. So ang atong pangulo sa nasod kaniadto si Ferdinand Marcos Senior, gwapo kayo ang iyang panglantaw apan tungod kay dili man pud tanan nga nas gobyerno nagtinguha pod og kayuhan no kay do naman poy gitawag og sariling interest no. So hinungdan nga nagkagubot no kay bisan maayo ang tumong sa atong gobyerno sa atong mga pangulo pero do na maging mga tao sad nga dili maayo ang panglantaw kundi ang parara sa kaugalingon. So hinungdan nga tungod sa kagubot kaniadto sa panahon sa martial law daghang kayong mialsa daghang kayong mga grupo nga mialsa naa ang Communist Party of the Philippines o naa ang mga tuwag og katong Moro National Liberation Front MNLF kaniadto may daghang mga extremist nga mga igsunan nato mga Muslim nga wala kauyon sa pagdumala nungdan nga nialsa usab no kagubot. So tungod sa kagubot daghan kayong mosulod og sundalo o ngatong gobyerno nanginahanglan og sundalo. Busa ang sundalo kaniadto no tong mga line of 70s no kay
Masaysay ra man nato na sa dagan ah, sa atong pagpaambit, no. Masaysay ra nato na nga anong nagkagubot, no, kay sugdan gyud nato na sa sinugdanan, no. Unsa gyud ning insurgency, no, insurhensiya, no, ang ugat sa rebolusyon, no. So unsa gyud hinungdan. So ato masinati nga early 70s, no, nagkagubot na tungod kay daghanang ang kagubot hinungdan nagsugod yun na siya sa atong mga mga leader sad nga dili kontento sa iyahang ah, sa iyang serbisyo, no, matawag na to serbisyo, no, discontented sa iyang serbisyo kay gusto gyud mo pisto, no. So hinungdan nga mo-create og kagubot, no? Kay nga naman kay kining magsuta og kanang Communist Party of the Philippines. Abi gud ninyo ang Communist Party of the Philippines. Um Duha na ni kay yugto, no? May katulo na gani ta karon, no? Kasi ang unang yugto mao tong nagsugod niadtong 1920 unya atom ni isa-isay pud ni sa sunod. Nagsugod niadtong 1920 unya na undang wala naundang, no, na tawag na to naundang kay nasupil man bumagsak bali, no. Nabumagsak ang Communist Party of the Philippines katong Partido Komunista sa Pilipinas, no, PKP. Niadtong 1965, no? 65 bagsak naman niya actually, no? Bumagsak panahon ni ang dakog kanang kalambigitan sa pagbagsak si Manuel Quezon si Ramon Magsaysay, no? Pag sa kay Ramon Magsaysay sa pagliderato ni Ramon Magsaysay mihinay ang Communist Party of the PKP, no? PKP to sa sinaunang Partido Komunista sa Pilipinas. Unya totally down gyud to siya pag-abot ni Carlos P. Garcia, no, na repeal ang Republika tungod sa na-create nga balaod sa panahon ni atong presidente nga bul-anon si Carlos P. Garcia. So naka-create sila og balaod nun nga Republic Act 1700, the anti-subversion law. So ang tanan nga mialsa batok sa kagamhanan ni surrender tungod sa mga programa usab ni nasundan ni Carlos P. Garcia si atong presidente yumaong Ramon Magsaysay. Then gwapo kay itong iyang mga programa, no, katong land reform program dito sa iyahan nagsugod kapan tungod sa panghitabo nga dili nato mapugnan nga ang iyang gisakyan nga plano na hulog dito sa Cebu. So hinungdan nga ang iyang Vice President Carlos Garcia mipuli pagka presidente. Kanya naka-create the time of Republic Act 1700 katong anti-subversion law, no, katong tanan nga mialsa sa kagamhanan gibawal o katong aktibo gidakop unyang wala mo dakop gitugis sa mga kasundaluhan nato. Totally bagsak gyud niya ang nabilin ato gani tinagurian na lang na mga bandido, no. Bandido sila Luis Tarok, tapos sila Bernabe Buscaydo nang tago-tago na sila dito sa Central Luzon. Unya middle of 60s milihok ang mga kabataang makabayan, no, sa katauhan nila ni Nilo Tayag, no, nila ni katong namatay si leader sa komunista si Joma Sison, Jose Maria Sison nga atong laging tuig man siguro to siya namatay. Unya
si Father Luis Salanduni. So nindot kay na sa isaysay kay ngano man ang komunista ingon sila niya matod pa dili mo tuo o Ginoo, no? Pero abi ninyo siguro bisan kinsa man nato nagtuo mo gyud ta Ginoo. Pero in principle sa prinsipyo sa mga komunista lang ay lang gibarugan nga di mo tuo pero sanglit sa ko kasundalo nakahinabi pud ta og mga rebelde kay ang among trabaho sa sundalo mao man ang sa Special Operation Team no sa SOT kunya ang among trabaho mao ang pagpasabot sa mga tao para ang mga insurrectos o mga rebelde mobalik sa kagamhanan niya daghan tag mga rebelde nga kuan na napasurrender o niya daghan pa tag mga rebelde nga na kaistorya no o kay usa man sab kita sa interrogator o niya atong pagpasabot sad pag-interview o pag-interrogate pinaagi sad sa balaod no balaod sa simbahan o balaod sa gobyerno o ang situasyonal no may gitawag og approach sa pagpangutana nga by biblical approach, constitutional approach o situational approach no na pinaka-effective nga approach diya sa pag-interrogate no pag-interview sa mga kalaban no kay ang ako sa ipasabot ng interrogation no o investigation ang investigation mo ni mga tao nga nakalapas sa balaod no sa atong gobyerno kanang imbestigahan no pag sinabing interrogation mao sad ni siya ang mga tao nga nibatok no kanang ni sukol no o nirebelde no sa atong gobyerno so ang tawagan na interrogation mo nay proseso sa pagpangutana sa usa ka mialsa batok sa gobyerno ng mga rebelde no na gitaw interrogation so isa sad ta sa interrogator so hinungdan nga nakasinati ta so mo nang mingon ta nga komunista dili mo to Ginoo pan individual per impersonal gyud gatuo gyud og Ginoo niya ang hinungdan gyud nganong nga lain ni rebelde sa atong nasod o tungod kay sa abuso sad no sa abuso nga sa gahom sa gobyerno isa na sa hinungdan niya sa labi na sundalo no kaniadto abusado gyud ang sundalo ako makaingon ko kay naagian man pud nako nakatuan po ko kanog abuso gyud kay sa una man god sa wala pa ma-repeal ang katong Republic Act 1700 wala pa na repeal sa Republic Act 7636 ang mga sundalo sanglit kanang walay proper nga training makaingunta no walay proper training tungod sa panginahanglan sa gobyerno sa pagdepensa tungod sa daghang nagaklas no basta ang sauna importante nga ang busod sundalo makabalo mo gunit og armas makabalo mo sipat mo babuto sundalo ka na din training nga na unya ang masakla pa gyud adto kay katong mag-edad og 18 years old no sa mga kabatan-unan nga edad 18 pang kuan pag yun na ang di mo report o dili mo report dito sa munisipyo o niya dili magpalista dakpon man na niya ibuong sundalo no dili ka musod sundalo prisuhon ka sa MP so mo na nitabo kaniadto no di mo na gusto sa una ang nindot kay mag sundalo sa unang panahon sa mga early 70s no kay mao man naisulti gyud sa akong mga kauban nga mga retirable nga bata pa ko kung senior na mo nga sila gidakop sila iso preso sa MP nya ang dili magsundalo di kagawas to nga mo na ang kuan sa una pamaagi nya katupong nasa lagyo no pa-report og 18 edad para sad nga pagpatala para ipatawag sundalo ingon ana sa una so hinungdan nga daghang gyud kay abuso no apan sa dagan pagka-repeal na sa Republic Act 1700 unya tugis tanan nga mga rebelde
nangadakpan even si si Bernabe Boscaino nga banggitan nga mga leader nga rebelde. Oh. So nadakpan po to siya. So pagka-repeal sa Republic Act 1700, napuli ang Republic Act 7636. Sa diha sa Republic Act 7636, nagsaysa na siya nga appeal sa provision din ha nga um, bawal na magdaog armas ang sundalo kung may mission, no, walay papel, no, walay mission. Sa una man god pasinati ako nakaagi pa magyud ko no bisan gisulod kong sundalo na 1983, no. Nakaagi pa ko nga magdag armas mo uli, no, bisag way papel, no, basta sundalo sa una okay lang sa magdag armas, no, okay lang. Mo nang daghan po nga buso kay makainom sundalo sa una, nagian man po nako nga ang granada among ipasod adto sa kanang fragmentation grenade, ipasod dito sa paagpin nya ipahuot dito sa kanang blend 45 nga baso sa kape nga gamay, muhuot ng granada dito nga wala na ipin mo nang daghan sa mga matay nga sundalo kaniadto nga naman tungod kay pag inom ana kinahanglan di ka mo inom mupas ka, di ka pwede mupas kay tuhilon man tong baso nya mahulog ito simpre mabuak ang baso mubuto, no, buto palo ang firing pin sa sa granada mubuto to siya. So daghang mga sundalo ang mga matay tungod sa abuso. So tungod ana daghang po mga sibilyan nga nakatagamtam og abuso hinungdan sa nga daghang mialsa batok sa kagamahanan. So mo na siya. Pero nausab ang dagan, no, pagkapasa na sa Republic Act 7636 na repeal ang Republic Act 1700, dako kausaban na ngano man kay ang ato ka sundaluhan ug ang atong liderato sa kasundaluhan gi-professionalize ang sundalo nato, itagaan og mga trainings nga sakto dili ipasabak sa gira og way trainings nya dako kausaban kay sa training kay ang atong laban diri sa Pilipinas unconventional. Pag migani kag unconventional, the insurgency man god is unconventional war na siya ang insurgency. Kaya ang insurgency hinungdan ang kagubot hinungdan ana pag-alsa sa mga tao batok sa gobyerno. Sa to pa og ang katawhan mismo ni alsa batok sa gobyerno Pilipino, no? Pilipino. So gitawag na sa insurgency. Insurgency ang kagubot niya. Ang mataw nga mialsa insurgents o revolt, revolusyon na siya, no? Revolt kagalingon nga gobyerno gusto i-topple down. So kini mga kaigsuonan nasulbad ni siya sa kabaguhan sa armed forces, no. Kaya nga tong armed forces sa Philippine Army usually particular sa Philippine Army doon na rin gitawag og Army roadmap. So, kalimutan ko. Roadmap, no? Kabaguhan, no? Na adinhi nahimong gipasabot ang atong away kay sa una manggod kay ngon ang away man gitudlo gud sa una bisan sa school sa mga trainings sa mga training school sa mga sa armed forces sa Philippine Army ang gitudlo gid karon is conventional war nya. Sa conventional war man god di ba may tiger look, no, jerk ana tiger look unya manang simpre sita nya mo nang nahitabo kaniadto mga sundalo pag mugawas nya labi hilig pa manginom pagabot og nay mo tan-aw si tahon nay na sundalo, no, si tahon sa mga sundalo na manan-aw nang aga mo gubot tayo na kay simpre kainom na so mukos na og kagubot so abuso na niya abuso nga naman wala mo gud matudlo insakto nga kay mo gud sa unang sundalo nga pag sundalo okay na gud og armas niya gibuhian ng sundalo sa ato ra pong nasod sa kabukiran nga kusog ang mga rebelde kay go bog kontra, no, murag ang laban is conventional yang tudlo conventional puro ra god gira, no, wala mo consider tong mga Pilipino ra di ito ang atong kontra. So mo nang
panahon sa 1980s, no, early 80s, pag 86 na mugna ang Special Operation Team. Unya gani ang 4th Infantry Division mismo ang founder ana si Captain Kongmon. Ang akong amo mga trainer kaniadto sa SOT. Shout out kung naapa sila Master Jimenez. Ako sang i-research tong uban kay nakalimot ko, no, kay medyo idara na punta kay sa una magod pag sa pagkuha nato ana nga kurso nga nang sa special operation bata-bata pa ta, no, 20 pa edad nako kapin ya karon sa sinta na ta medyo kuha na ang atong kuan memory, no. So mo na nga ako na nang ikuan, no, para ma-shout out po nato kay mo gyud nakapabag-o sad nako sa serbisyo nga nahimutang nga nahimo na kita nga responsable nga sundalo, no. So mo na nga ako gyud ni paambitin nyo para masabtan nato na dako kayo kabaguhan ang sundalo na karon labi na sa nanato sa Philippine Army Roadmap ng saktong dalan sa sundalo, no, nga moserbisyo gyud sa katawhan niya karon ang gitun-an pod mostly insurgency, gitawag og unconventional warfare, no. Sa mga unconventional sa to pa dili na siya conventional war kaya ang conventional war man god mao nang mo-declare og gira batok nasod mo na territorial ba territory war ana niya ang unconventional war mo ning pakigubat nato sa kagubot nga pareha sa insurgency nga ang kontra mismo Pilipino ra pod, no, nga dili angay unta magkontra kay Pilipino tayo sa isang lahi, no, lahi nga gikan sa napulo ka kaliwatan ato po nang ituki para at least mebao nato unsa nato pag-adjust atong mga batasan, okay, gikan man ta sa napulo ka kaliwatan nya lain-lain batasan when outside ta magkasinabtanay nga angayan nga unta magsinabtanay ta, no, unya kay na matakil nato na diha sa programa pod sa simbahan, no, nindot kay na mo na nga kung doon na mo yung mga pangutana sa sa atong kuan sa atong pagpaambit ninyo pangutana lang sad mo aron atong maliwanagan, no, atong matin-awan, no. Ang kagubot niadtong baliktas sa communism, no, tungod sa mga kabataang makabayan ang grupo nila ni Jose Marasison nila nilutayag ug uban pa, no, kung na isa-isa na inighatag nako sa istorya na nagsugod mo guni siya sa University of the Philippines kanang UP karon nga murag ningon mo bitaw na ingon sila nga mo na pugad sa o mo ay kanang umulanan sa mga aktivista, no, nga aktivista manggod nga aktibo nga nagpakabana sa atong nasod, no, mora siya umulanan balik ingon sila pero ato sa makita murag kanang tinuod man gyud siguro pod kay nga naman halos ang mga kanang mga bangitan nga mga nagrebuilde may alsa sa kagamhanan gikan pod sa University of the Philippines which is government universities, no, na mga eskwela dito mga scholar no murag lain paminawon nga gobyerno mismo gipa-eskwela sa gobyerno niya ang imong kontrahan pod gobyerno no? So, pero mo na kamatuoran jud, no, sinati nato na, no, kay dugay-dugay pod ta serbisyo nya nagsugod ni nila nilutayag nila ni Joma Season nga naman abi ninyo alang sa pamasayod for your information si Jose Maria Season sayang kabataan usa siya ka professor sa UP, sa UP sila unya kabalo magyud ta nga siya ang founder sa ikaduhang yugto sa komunista, no, komunismo siya ang founder sa Communist Part of the Philippines Revival no nya kini silang grupo sa kabataang makabayan ni Alsa batok sa kagamhanan gigamit ang Eskwelahang University of the Philippines kay mga professor ba sila dito nya dakig alyansa
no, ni Jose, si Jose Marasison og si Moro National Liberation Front founder si isa tong kwan nakalimutan ko, si Norm Miswari, no, si Norm Miswari kauban na sila nga professor sa University of the Philippines. Hinungdan nga ato masinati nga ang ugat gyud sa pakigbisog nila, no, nga kay na pen down naman lagi ang unang komunista mo to nga ang Kabataang Makabayan nagpadala og mga ilang mga membro dito sa China, nagtrain sila sa sa komunista ni Mao Zedong. um, pagbalik nila dinhi ang Kabataang Makabayan, may kuan sila, misulod sila sa mga universities, ilang gitrain tong kabataan. Ato na isa-isay ko naman ko'y kuan ana hanay nya. Sa una nganong dali ra na topple down ang komunista, Partido Komunista, no, sa unang panahon tungod kay wa nila makonsider ang simbahan. Ang simbahan nalambigit sad ani, no, nalambigit ani. Gani pipila ka mga pari nga nihatag pug testimony nato ani. Kay naman po ta simbahan. Nganuman tungod kay ang simbahan manggod gipakadak-an sa simbahan ang mga kabos, no? Church for the poor, ang mga kabos niya. Sa kabaguhan sa simbahan doon na ni siya kalabigitan, no, ato masinati nga ako lang ni pasupot, no, ang simbahan manggod sa una sa Vatican I, nabag-o diya sa Vatican II niya. Ang kabaguhan diya sa Vatican II, iniwi doon ako'y plaster pod ani pagpasabot ani. Ako lang ni i-drive karon. Pagpasa 1965 pa yun sa 1968. No, tingnan nyo ha kanang mga tuiga. 1965, 1963 to 65 o 1964 nagpadala ang Kabataang Makabayan dito sa magtuon o komunista sa China. O niya, ang simbahan sa that time, pag 1965, pag 1968, doon ay katiguman nga nahitabo dito sa Central Latin America, sa Medellin, Central Latin America. No? O niya, dinhi, sa ilang pagtuon, abo ninyo good ang founder po sa komunista, ang founder kay si Karl Marx man, di ba? Si Karl Marx na Russo, saka Russo, siya ay nagpakusog yun kung nagmugna sa komunista. Pero abi ninyo makaigsunan, mga kapuso, si Karl Marx ang iyang ginikanan, ang iyang mama katekista. Ako sad ka katekista, no. Muna nga dapat og ato siyang i-correct, no. Katekista niya how nga si Karl Marx na himong atheist, no. Wa na mo to og Ginoo. At taga na to nagsaysay, no, kanang nganong si Karl Marx wala na siya to Ginoo. Unta ang iyang mama usa man ka katekista. No? Katekista yang mama. Nya karon mga kaigsunan, ang nahitabo sa dihang ang nakita nila nga nibagsak ang komunista, ang unang komunista tungod kay wala makonsider ang simbahan. So hinungdan nga ilang gisudlan, no. Si Karl Marx naghatag siya og theory, no. Marxism theory, no. Sa Marxism theory nakamugna pod siya og gitawag og liberation theology. Pagtuon sa pagluwas sa mga dinaog-daog. Say, ninot kayo, no? Kasi simpre si Karl Marx mabitaw sa himo siyang atheist o walay pagtuo sa Ginoo tungod kay pag-eskwela niya sa kolehiyo, ayang kurso is
political science, pulsay, kabalo magyud ta nga ang pulsay nagtuon na siya sa sa atong kahimtang, no? Pagtuon sa atong kahimtang niya. Luyo nga iyang mama katikista, unya nakapangutana siya siyang kagalingon kay mingon man ta nga og katikista ta mingon ta God is love, no? Love is God. God is love, ana. Gugma ang Dios gugma niya. Nganuman nga nakapangutana si Karl Marx siyang kagalingon nga nganuman nga o gugma pa ang Ginoo, nganuman gitugutan sa Ginoo nga maglisod ng majority sa iyang katawhan. Nganuman nga maglisod ang majority sa iyang katawhan. Dunay 70% slave o kabus, no? Mga ulipon. So, og gugma pa ang Ginoo dapat gihimo sa Ginoong pantay-pantay. That is the common, no? Denominator sa communism, common. Dapat pantay, no? Pantay-pantay. So, makaigsoon ako atong sabton pag-ayo, mo nang ang simbahan sad that time gidawat kay nindot kay ang programa pod sa simbahan mao man sad, no? Sa liberation theology. But dunay kalainan, no? Sa among pagtuon, no? Dunay kalainan, no? Kasi ang liberation theology pagluwas sa katawhan sa makabos gikan sa kabos, no? Pagka dinaog-daog sa okay to siya, no? Karl Marx. Pero ang sa simbahan sad is Christ-centered, no? Kay ang kay sa Marxism theory radical, no? Centered na radical kanang makapati ka kani manggod na naadapt pud ni sa mga uban nga mga seminaryo nga dunay mga seminaryo nga kuan ani nga sa liberation theology mao gini ang ilang kuan sa seminaryo, no? Nga makadug sila nga para sa kabos, no? Kini magod sa kaning Lucas 6:23 nagisgot ni siya nga bulahan ang kabos kay ilang gingharian sa Dios, ana, no? So muna to atong tukion sa na siya, no? Kay nakasintro gyud sa kabos sa tupa og kabos ka maluwas ka, how yung paano yung mga kanang dato sa material na dato, no? Diwa daytoy kaluwasan nga ang Ginoo para man sa tanan. Mo na imong pangutana sa pag-seminar nato sa liturgical minister dito sa Maramag, Kaabag o tawag o dito Alagad man dito sa Bukidnon tawag. So mo na imong pangutana sa mga instructor, mga kaparian nga og mingon ta og luwason katurang makabos ang Ginoo ni anhiman para sa tanan, no? So siguro dili na buti pasabot, no, ni San Lucas kanang Lucas 6:23, no, dili na siya direct, no. Si San Lucas mangod sa ka doktor, siyempre ang diagnose niya in general. Pero kay San Mateo lahi pod ang iyang hubad, no, ang iyang pagpasabot kay San Mateo magod ang iyang profession is mabutang tag kobrador buhi sa tupa ang iyang gitun-an diha sa mura og kanang accountant, no, accountancy, no, kay kwarta man, no, sa accountancy kasi kanang split of sintabo ilagay ng kwintahon mo nang kang San Mateo pagpasabot niya sa ebanghelyo kanang ingon siya nga diha sa Mateo 5:3, no, chapter 5 verse 3 ayon si San Mateo nga bulahan tong ila nga sila kabus sa mabutang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit. So magdunay pagka kuan, kanang og atong sabton silang duha ka kuan ka ebanghilista, no? Kang San Mateo mas klaro ngayon siya nga bulahan tong miila nga sila kabus sa butang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit, no? Sa tupa og atong pamalandungan ng ebanghelyo butang espirituhanon kitang tanang mga tao pobre gyud ta sa butang espirituhanon kay makasasala man ta, no? Pabitaw hinungdan nga mga matay ta kasi ang kamatayon mo ay kabayaran sa sala matud pa sa
Roma 5:12, no? Ang kamatayon kabayan sa sala. Sa tupad ambitan nato na sa unang tao sa Adan ug ni Eva. So mo mga matay tao niya. Ani ang Kristo para maluwas ta, no? Giluwas ta to mga kabos. So ang buti pasabot nga dili material, no? Kundi ang spiritual nga bahin nato kabos tatanan kay nabay tao nga kanang dili mamatay kay dili mamatay dili to kabos, no? So kitang tanan mga matay man sa to pa kitang tanan makasala. So kabusta sa butang espirituhanon. Mo na buti pasabot, no, nga dili kay material di ay nga kabos sa material kay mayon ka nga kabos ka material imong gingharian sa langit. Siguro dunay parts ng ana pero kinahanglan manghatagon ta sa mga kabos, no, kaya pagka manghatagon usab mo na indulensya nga makaluwas pud nato, no, kay paglanta nato sa kabos, no, wala nga tabangan gyud nato siya kay gugma man na ang gugma nagtukpon nato sa paghatag. But ang nahitabo mo nato diri sa kang San Mateo mas klaro nga spiritual gyud atong kakabos kay bisan gani kitang nasa simbahan makasala pa magaita sa to pakabos gyud ta, no. Mintras napataning kalibutan na makaigsunan ko diha ni Kristo makasala gyud ta, no, kay muna pagpasabot nga ang gahom sa maayo og daotan naglaban sa sarili natin. Battleground is ni Satan og ni Jesus Christ sa atong Ginoo ay ang atong kagalingon. Mo na nga depende lang nato na unsaon nato na pag maniobra nga kinsa atong palabihon ana. So mo na, no, mo na nga ang nahitabo sa una sa komunista ilang gisudlan ang simbahan. Paano nila ginawa 'yun? Okay, kini na, no? Ay una, i-adapt sa simbahan, sa kabaguhan sa simbahan, i-adapt ang liberation theology, Marxism theory, so nya theology pod o Christ-centered duha pod, no? Christ-centered, no? Duha ka liberation theology, Christ-centered, no? O Marxism centered. So accepted to parehas, no? Kasi pagtabang lagi pagluwas sa madinaog-daog, no? Ana. O niya ang komunista ay ilang gilig-on, no? Dadtong December 26, 1968 birthday ni Mao Zedong, the strongest leader sa komunista sa China, no? Si Mao Zedong si Jose Marasison sanglit tinun-an man ni Mao Zedong sila gitukod nila pag-usab, no, ang Communist Party of the Philippines, no, katong Partido Komunista sa Pilipinas, no, nga na bumagsak tapos atol sa ika-27 ka anniversary isa kada 27 ka tuig anniversary sa Partido Komunista sa Pilipinas ilang gi-establish ang Communist Party of the Philippines na tong birthday ni Mao Zedong atong December 26, 1968, no. Nya nang nahitabo nagtukod pud sila og armado kay og political party unsa man pagtapol down sa existing government, no. Siyempre kinahanglan yung armado. Amo na nga nangalap sila og kinsay mo lead sa New People's Army, no. So mo to nga atol sa anniversary pod sa ika-18 nga anniversary sa bagong hukbong bayan nga mo'y armado pod sa unang komunista katong Hukbalahap, no. Hukbalahap di hukbong bayan laban sa Hapon mamutoy armado sa komunista. So atol sa anniversary pod nila natong March 29, 1960 March 29, 1969, no. Ila pong gimugna ang armado sa komunista mga mao ang bagong hukbong bayan or New People's Army, no. So nangita sila og kinsay mo leader ani nya nakakuan sila nga doon na ilang banggitan nga tinun-an ni Sumulong nga leader sa Hukbalahap kaniadto nila Luis Tarok, no. Katong mga nag-una sa mga training sa una sa hukbong bayan laban sa Hapon nya later on nahimo ng mga
Hukbong Magpapalaya ng Bayan o HMB. Hukbong Magpapalaya ng Bayan. Kaya wala na may hapon, so gi-change name nila sa Hukbong Magpapalaya ng Bayan. Datong katiguman nila no 1948, no? November I think November 7, 1948. So gi-change nila ang Hukbalahap into Hukbong Magpapalaya ng Bayan. So it's MB. Ilang establisher pod ang New People's Army. Nya nakita nila si Bernabe Buscaino ang ilang bagiitan nga batan nga leader mo ilang gi-head sa New People's Army. So mga kaigsunan, nana sila army, no? Nana sila New People's Army o hukbong sa tawag ni bagong hukbong bayan, no? Sa BHB, bagong hukbong bayan. Unya karon lig-on na sila, dili pa sila kontento ana. Kaya nga naman natapol down ang Partido Komunista sa Pilipinas tungod kay wala nila makonsider ang simbahan. So hinungdan nga ilang gisudlan ang simbahan. Sa kinsang katauhan usa ka pari, no? Si Father Edicio de la Torre ilang sanib, no? Kaya ang nahitabo manggod kabataan ilang gipasudlan ang mga seminaryo, no? Seminaryo gikadto sa hukbong katong kabataang makabayan mao man umulanan sa mga aktivista gipasud nila dito sa seminaryo para masudlan ang kaparian, no? Para later on na sila pari nga kakampi. So makaigsunan very kuan, no? Very kuan kay ni atong topic. Pero mo gyud na realidad, no? So abi ninyo daghan sila gipasulod sa mga seminaryo nga mga aktivista ng kabataan. Unya ang pari una nga nilingkod sa nga mahimo nilang aliado si Father Edicio de la Torre, siya ang nahimong leader sa National Democratic Front sa NDF, sa NDF. So nini higayuna dunay napansin si Father Edicio de la Torre kay pare man gid siya. Dunay napansin nga dili maayo ang panglantaw sa yang giapilan nga grupo. So idungdan nga ni hawa siya si Father Edicio de la Torre o gipulihan ni Father Luis Halandoni. Maminaw lang tanong kay manindot kay ni siya. Si Father Luis Halandoni, mga kapatid, sa dihang siya na ang leader sa National Democratic Front, no? Sa wing, no, nga ang trabaho magud sa National Democratic Front mo na yung abogado sa tigpanalipod sa komunista. So buunan nila tulo, no? Naa ang Communist Party of the Philippines established na December 26, 1968. Naa sila armado March 29, 1969, no? Unya naa pod sila tigpanalipod, no? Kumbaga utaw na sila agar espada sa tuong kamot, sa walang kamot na apoy shield, no? Yun na ang papel sa National Democratic Front mong shield. So og i-color coding nato na siya ang partido yellow, no? Partido yellow ang color sa partido komunista. O niya ang armado nilang NPA red, no? Pula, mo nang pulahang manggugubat ang tawag nila. O niya sa left side tong taming nila ang NDF is white, no? So yellow, red and white, no? So mo na siya. So mga kaigsunan nahimong lig-on ang kamatuoran. So hinungdan nga namugna ang National Democratic Front o NDF dadtong April 21, 1973. I think nasave ko kay medyo
nalimot ko 72 or 73 yun na. No? April 21 o 24, 1973 ako to i-review niya tong kuan no kay medyo kuan na lost memory na hapit. Mga kaigsunan, dinhi gayon na daghan na silang napasod dito sa seminaryo, no? Daghan na. Unya, the time, sige nagrally, no? Sige nagrally. Election 1969, bombing sa Plaza Miranda, bombing sa Plaza Bonifacio, Liwasang Bonifacio dito sa kanang Luton karon sa Manila. Bombing dito, daghan nga matay, political rally dito sa Minjula, dito sa Quiapo, sa Plaza Miranda, doon ay rally dito, gibombahan, so daghan nga matay. So hinungdan nga ang atong presidenteng Marcos napugos no pagdeklara sa state of emergency, gideklara ang martial law. So unsay nahitabo? So kuan gyud no daghang nga dakpan nga mga aktivista. So mutoy kanang kuan no tungod sa mga abuso, daghang abuso adtong gayon na kay martial law lagi. Pag sinabi kasi martial law, batas militar. Unsa may batas militar, maggrabe ang batas militar no kay pangyo to siya siyempre ang tuman ng sundalo kay gubot god. So hadlok tanan no. Sundalo pag sundalo kasi iba no. Iba ang lihok sundalo pagka kuan kasi ang sundalo mo implement yun sa balaod. Yeah. Then tungod ana andam pagpanalipod ang National Democratic Front sa kagubot nga nahitabo sa mga naabuso sa atong gobyerno. So ang nahitabo ang atong gobyerno nakalapas sa tawhanong katungod. So ang nidipinsa ay ang National Democratic Front, atong mga grupo sa atong mga kaparian. Unya dito na nagsugod og kagubot nya nadugangan pag yuning mong kagubot no sa nahimo ng insurhensiya no kato ni alsa na batok sa gobyerno. Ngano man katong ilang ipasod sa seminaryo nga mga pari naa man gyud ni kay awk sinati gyud mo ni sundalo ko no early 80s 1982-83 pila ba ka tuig busod ka sa pagkapari sa seminaryo babot og dunay gitawag og free college nila niya pulo ka tuig 11 ka tuig 12 ka tuig ana maordinahan ka daghan na naanin na nga naordinahan pagka 1982-83 naordinahan sa pagkapari sa ilang gipasod sa seminaryo. Usa na si Father Navarro, si Reverend Father sabay first name ato ni Father Navarro. Dito sa Surigao, dito naglihok sa Mindanao. Si Father Navarro which is namatay siya atong 1995 through sa encounter sa test mission sa Scout Ranger no 1995 dito sa Surigao. Daghan pa si Father Frank Fernandez, si Risa Negros, pari. Daghan kayong mga pari nga mga aktivista. Ako kan kay daghan kog na interview na istorya ug even mga pari mismo nga Christ-centered nga pari. Musta gud sila nga ang seminaryo nasudlan sa aktivista. Nga naman ako ni kuno anong mga pari nga mga rebelde mo na siya no kay gipasludan nila para malikon ang komunista. Actually pag mayong kag komunista no ako sa isa-isa ni komunista. Ang komunista mga kapuso, mga kapamilya mao gini siya ang gusto sa Ginoo. Mao ni sistema nga gobyerno sa Ginoo. Kasi umubasa ta og Biblia no diha sa last chapter sa
Bible sa Revelation chapter 22. Chapter 21, 22 mabasa na to dinha nga inig final judgment o mao man ang kalibutan niya mabahin man sa duha ang mga tinun-an. Naay mahimong tinun-an ni Satanas, naapay mahimong tinun-an sa Ginoo. So mabahin, no? So, umabasa tag Biblia, klaro kay na diha no ato nang himay-mayon sa next nang drive lang nato ni. That's chapter 21, 22 sa Revelation o pinadayag. Diha nga dunay duha ka pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw mo ni siya ang mahimong sacerdote o alagad sa Ginoo. The first nga resurrection. Ang unang pagkabanhaw mo na ang mahimong alagad sa Ginoo. Sa to pa og dunay unang pagkabanhaw, doon na pa ikaduhang pagkabanhaw. Ang ikaduhang pagkabanhaw mo ni siya ang mahimo pong alagad ni Satanas, ni Lucifer. So, yun na nga, no? Yun na nga. So, ato makita, no, nga katong maluwas, katong mahimong alagad sa Ginoo, dito sa Bagong Jerusalem, langit, no? Tawag na to. Bagong Jerusalem. Ang patakaran dito, patas tanan. No? Patas tanan, di naka bati og kasakit, puro nakalipay, o wala na kaligot-got tanan kay luwas naman ka, no? So di na ta mabati dito og kasakit, puro nakalipay. Ang tanan, no? Tanan pantay-pantay na. Ubos sa pagdumala sa nating karnero nga mao ang atong Ginoong Kristo. So ayun na no. Unya, so makita nato na komunista ang pagdumala dito. Pantay-pantay, di komunista, pantay-pantay man. So pantay-pantay, no. Pero that is the real communism. Ang tinuod komunista. Pagadumalahon sa atong Ginoo. Ang kordero sa Dios. Walay lain kundi ang Ginoong Kristo. Ang bugtong anak sa amahan. Unya, karon og misgot ang komunista nga hantod karon pila na kadekada gikan pa sa 1920s hangtod na otro na lang 1968 hangtod karon naagyapoy nagrebelde batok sa gamahanan kay ilang gibarugan ang ilang pagkakomunista, no, ang ilang idoliyang komunista. Siguro mamalandong ta, no, nga naman kay ang komunista nga gidumala og tao dili yun na siya komunista. Dili yun. Nga naman. Kay, doon na may, ang tao doon na may kahakong. Ang tao, doon na pagkaakupan niya. Ang saan na to na pagkakomunista. Mabitaw nga daghan na kayong nibalik sa kagamahanan nga na membro sa Communist Party of the Philippines. Nga naman kay, ang ipasabot nila pantay-pantay, tanan makaangkon, pero pag-abot tayo dito, uy, yung pantay-pantay. Nga naman lagi nga, ang nahitabo, doon na may demokrasya sa ilahan niya. Ang katawan pa kay, gitawag na nila og DIMSEN, no? DIMSEN, demokratikong sentralismo, no? Centralized democracy. Ya? Ang katong mga leader nila, maoy na ay katungod. No? Ang leader nila, ang sigarilyos, mga leader, mga Philip, Marlboro, mga Mahalon, pagkaon, nasa pagkapantay-pantay ana. Ang ilang mga leader to ano nga tulong sa hotel. Sa buhi pa si John Masison gisuportaan dito og dito sa Netherlands gabing pagkaon no. Unsa may trabaho nila dito, no? Unya usay mga artista madto pa dito makig-jamming ni John Masison samtang ang iyang mga katawhan ang iyang mga sakop nga NPA nas bukid nakigbisog nangamatay ng uban sakit, no? Unya look may kag pantay-pantay ba nang ang mga leader nila
sa NDF, nasa hotel, nasa lungsod, syudad. Open ang panginahanglan. Samtang ang ilang mga armado nakigbisog dito, ang gikaon lang in taon, ako nakasulay naman gyud ko pag dito mi sa Negros. Naggukod na mo mga NPA, abi ninyo, loy kay sila. Abot na abta na mo dito sa bungtod, dunay sa kapayag dito nga dito sa barangay Buenavista, Bukid, abot na mo ang boundary sa I think Pamplona boundary o sa kuan San Jose. Ang balay dito nga among nadtuan, among naabtan ng bisan kami nakaon pod, no. Ang ilang pagkaon dito kanang pero lami man sad. Kanang bulanghoy bitaw nga isod sa taro unya ilang isabawan, nga tangan nilang gitimplahan sa nila. Ya, bisan kami nangaon pod. O kay gutom oy kay gukod biya to. Ya, wala biya pod bibalon adto kay katong kalit mo gud to siya, no. So dito nakita na mo nga dunay kuan nya ang tagya sa pod sa katong balay nga katong dito yang balay man to nga trabahoanan ra kubo bali sa to diri sa lagkaw ra diri sa to ato naaman sad nya sir kuan na okay na siya unang ni kaon mi lami man sad no kay gitimplahan man no nga ang bulanghoy gibutang sa taro gisabawan gitimplahan so mong gikaon na mo lami sad no nabusog sad mi mo puti pagkaon sa mga NPA mong abtan. Then masinatin nato nga luoy kay sila no kahit tang na sakit mga dito sa Bukidnon nakatambal pag ani mi malaria ang mga NPA no? Kay i-train man pud ta pagpanambal. Gani ang basic nako is basic medical aid man course no? medical ako ang basic. So kabalo sad taon sa mga immediate action og dunay mga kuan so mo na no so mga kaigsuonan pait kaayo kay nakantos ang mga armado niyang uban nga membro sa komunista mo nang ngayong guta nga dili pantay pagtao gani ang leader sa komunista di pantay kay the real communism kanang naa sa kuan naa sa langit na bago Jerusalem ang atong Ginoong Jesucristo. That is the real communism. Garon ipadayon nato ni atong lumanon kini sugod karon pizza size sa September unya ugma alas 9 hapon tam open ug doon na mo yung mga pangutana ikuan lang mag live stream na ta ug makakwento og suga og kuan para hayag no kay medyo nyet-nyet ni atong ibuhat karon. So shout out sa unahon ako pag pag bati ang nag-umol nako nga mahimong tinuod nga sundalo o mahimong tinuod pod nga magsasangyaw sa atong Jesucristo magsasangyaw kay ngano man usa man ko kabinunyagang Katoliko niya sa akong pagabinunyagan kay naambitan nako ang pagkahari o pagkapropeta no sa akong pagkapari mo na nga nagtuman ko sa kabubuton sa Ginoo kung mahimo no kung ginangyan po balay espiritu nga kanunay mugiyan ako o nga ang ikaduha ang pagkahari no umayong kag hari mahimong kag yanong pangulo no so sumusunod ni Kristo usa ka sa muserbisyo sa katawhan no service kinahanglan mo serbisyo ta sa isig katawo motabang no usa to pag serbisyo pinagi sa pagtudlo no nila unsa no? Tapos ay katulo mo ang pagka-propeta no? Ang pagkatrabaho sa may trabaho sa pagka-propeta ang trabaho sa pagka-propeta mao ang pagsangyaw no kini ato ibat karon no pagpaambit sa mga maayong pagtulunan no ana nga mas nindot ka tong kuan karon kay kombinasyon ni siya no sa sunod atong tukion na kinatibuk-an no ang unod mismo sa sa Liberation Theology mao ang total human and Christian development nindot kay na siya no? Christ-centered no Christ-centered no nindot kay na ano man magisgot ta og kaluwasan through spiritual aspects kaluwasan atong
isip usapod ka Catholic faith defender, usa ka katekista, usapod ka liturgical minister. Ako na isaysay ang aspeto sa kaluwasan, no, nga anang pito ang sa kaluwasan mao ato nang ipasulod unya the political aspects hapit ng eleksyon, so atong isgutan ning nakoy isgutan ninyo sa eleksyon nga moabot naman naghagog yung kuan ni og research, nakakuha ta og sa Kumilik, no, sa nag-download ta about sa sa Omnibus Election Code nga Article 6 Election of Barangay Officials there. So yung gi-download para nakakita mo kog dunay mga irregularidad sa butuhay, no? Sanglit ni agita og kanang atong naaging eleksyon apil-apil ta nga dunay mga irregularidad nga atong nakita, so mo nang karon ato ni isaysay, no. Anyway, usapod ko ka kuan kay dito sa Negros nakahatag pud ko joint dito kay affected insurgency affected man, nakahatag pud ko sa Binio pag conduct og seminar sa barangay new elected officer. Isa ko ka sa nakahatag dito sa gihulungan mo adtong tuiga 2007 2008, well 2008, no. So sabto eleksyon to, sa eleksyon after sa eleksyon hatag og Binio ang gihulungan city niya isa ta sa nag-lecture dito uban sa DILG na una nga ato ning hinahinayan pod niya diri pod sa simbahan dapod ang gikuan sa atong obispo, no, political aspects, no, kung gituad ba isang eleksyon ato ning labi na karon kay eleksyon ato ning ikuan ipaambit sad ni siya, no, kani siya, no, ang kahimtang sa politika sa Pilipinas, no. So, di kani sa atong diocese, no, after ni siya ipaambit kay muna sa political aspect, no. Unya butuki sad ta dinhi sa cultural aspects nga tama Pilipino sa atong mga kalahi at sa atong mga kinaiya, no, niya isunod nato ang economic aspects, no. Sa ato ekonomiya sa Pilipinas o sa atong pamilya yun ana babutan na siya, no. Dito sa Bukidnon sa una sugod itong 1991 paingon sa 1995 usa pud ka anchor sa UMBN Broadcasting Network dito sa DXMB Valencia Bukidnon nya gani natay plaque diri kani kani siya nahimuta ang corpsman didto nya isa sa atong gikuan ang suga sa kalinaw usa ka kuani usa ni siya ka pamaagi nga makabot nato ang kalinaw, no, ang social media, no, man nga ni apil-apil ko ani karon kay daghan tag istoryaan unya isgutan po nato karon ang ika-5 nga aspeto dahil to spiritual aspects, political aspects, economic aspects, cultural aspects, social aspects. Ang social aspects na to labi na sa atong mga hostisya, no. Ang kinustisya to panisgutan nga naman ang mapalisi doon tayo mga balaod, no, tawag og divine law man balaod sa Ginoo, the 10 commandments yan himay-himay. O niya doon po tayo tawag civil law, that is our constitutional law, no, balaod sa itong gobyerno. Niya doon na po tayo gitawag og natural law, balaod sa kinaiyahan, which is importante kay na siya tungod kay ang mao nagipakibisog karon ni Bishop Abet kining atong kuan kini atong kinaiyahan, no. Gani bago lang nag-launch og katong creation ano to atong isang adlaw. So ato ni siyang tukion, no, kani ikaunom nga aspeto kining environmental aspects, no, nganong nag global warming ta, nganong nag climate change because of pagdaot nato sa kinaiyahan, no? Mo na nga ang natural law ato sa nang i-discuss siguro madugay ka ato ni anam-anamon pero ang sa sunod semana siguro ang sunod abas ugma, no, alas 9 ang takna mag live stream ta
ato tukion ning eleksyon. Kini di wa ta magtumo-tumo kay naman tay mga papel nga gigunitan nga atong isaysay. Kini lang para masayran nato ang mga irregularidad sa eleksyon, no? So ma kapamilya o mga kapuso, ugma, shout out sa akong mga mentor sa simbahan dito sa Maramag. Ang karon nag-residence priest si Father John Pelimon Reverend Father siguro Monsignor na karon, no? Reverend Father Reverend Monsignor sa mani si Monsignor Pelimon Ares Jr., no? John Aris tawag no sa natin. John Aris, Father John Aris mo na nag-umol nako nga mong alagad o ni minister. Kunya ang atong obispo pod sa Malaybalay ako nahon kay dito man gyud ko nagsumikad og kabag-uhan, no. Sa si kana atong obispo karon sa Malaybalay si Monsignor Mr. Pedregosa o Padre Toto ang tawag sa una. Nagkauban mi ana dito sa kanunay man mi mag-uban na sa una, no. Nagiinom pa mi og mga hata-hata kana bitaw sa tawag kaning ilimnon nga hata-hata ng murag fighter ano siya, hata-hata. Kauban namo si batan-on bago pa lang pari, batan-on pari pa na sila si Bishop Pedregosa, no? Padre Toto. Siya ang unang pari sa Buda manggod mo na siya ang adito mi apil po ko dito kay sundalo niya amigo man ako si kapitan dito si napatay na pod si Eutikio Policios sa Buda, kapitan sa Buda kaniadto niya nagkasuhay ang simbahan o ang gobyerno niya kay ang kapitan kay political boundaries sa politika under ang Davao, no. Sa Davao under sa politika ang Buda kay Buda na sa Buda o Davao muna gitawag og Buda, barangay Buda nya. Ecclesiastically under siya sa diocese sa Malaybalay. So muna nga conflict, no, muna nga duha ka obispo dito nagsabot kay nagkasuhanan naman gyud nga siguro ang detalya na akong explain sa ugma, no, nganong nagkagubot niya. Kauban na mo dito si pagsolba dito kay kang Buda sa una underman sa parokya sa Kiburiao ni Father Dads Tabios, Reverend Father Dads Tabios. Unya kagubot na kasuhanan na dito, isa ta sa napadala dito para motabang kay amigo man ako ang kapitan dito. So pagkasulbad nahimong parokya ang Buda niya. Ang unang pari dito sa Buda mao ni si Bishop Pedregosa, no. Bishop, congratulations nga bishop pa na karon. Ako to si Brad Ben sa una, Catholic Faith Defender nga mo programa po diha sa DXDB Malaybalay, sa diocese nga programa sa Catholic Faith Defender. Unya nalipay ko dako nga ikaw karon usa na ka obispo. Ang kauban nato sa una sila si Father Maning, sabay apelid ni Father Maning. Wa na gyud, no, puti na manggod buhok, pasensya na mo. Unya si Father Bob Salim napatoy pare upat na ito so upat pare dito mong kauban. So makaigsunan o daghang salamat to atong i-close ni sa atong pag-ampo sa samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Lahi ito na mga amahan, daghang salamat sa kayunan o daghang salamat sa balang espiritu nga migiya kanako inaton ta kanunay agihan ako kanunay aron ako mapalambo ang pagpakabana aron ang katawhan maambit tansad unsay maayong buhaton unsay dili maayo para mabansay-bansay kung unsay kamatuoran, no, sa kinabuhi. Hinaut na Ginoo nga ikaw mag-uban kanako og sa akong vlog nga unta magmalapuson aron daghang malinawan sa katilingban.
kining tanang Ginoo ang gipangayong pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.